Mga katambay, mga kababayan, si Kamano po dito po sa Tambay mga kababayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Grabe po. Ayan po, putok na po ito sa social media mga tambay. Ito pong pahayag ng ating Vice President tungkol po sa First Lady. Yung pagkakasangkot po niya na sa krimen. Yung sinasabing yung krimen na nangyari sa Amerika ay nagkaroon po yata ng pagkakasangkot doon ng First Lady at mismo ang Vice President na po ang nagsalita. Ukol po rito. Pakinggan po natin ang Vice President na kalat po sa social media ngayon at malalaman po natin ito kung sasagutin naman po ito ng palasyo mga tambay. Ito po ang Vice President. Pakinggan po natin. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla. Yan po mga tambay. Nakita nyo po, tas bigla na lang po nawala si dating Pangulong Duterte. Timing na timing. At ito rin po yung kumakalat po sa Estados Unidos nung panahon po na kinidnap po nila daw ang dating Pangulong Duterte. Ito po, yung mga vlogger po natin na taga-ron sa United States. Gusto nyo ng scoop? Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito sa Noypit. So, ayan. Ayan, nakatalikod. Ayan, di ba? Ayan. Scoop po. First Lady ng Pilipinas nandito. Sophia. Ayan. Ayan. Grabe, ha? Ayan. First Lady ng Pilipinas nandito. Ayan. Yan mga tambay, nasa LA po yan. Sa Los Angeles, California. Yung kumalat po yan na sinasabing nung time na yon ay nahandun po ang First Lady mga tambay sa LA, sa may Beverly Hills. Meron pa yata Long Beach po yata mga tambay. California. Nakita nyo po, ngayon po naglalabasan na po yata ang mga baho ng pamilya po yata mga tambay. Sunod-sunod na po ang baho. Yan, lumabas na rin po ngayon, pinalabas na po dahil may police report po. Ito po galing sa Amerika ito. Tsak na may hawak na po ang Vice President na police report mga tambay. Galing po ito sa Amerika. Kaya po nakita po natin yung mga lumalabas po ngayon ng mga anomalya. Di ba? At talagang grabe, no? Grabe po mga tambay. Talagang ibang klase na po talaga ang ang mga itinatago po ng pamilya na ito, mga tambay. Sunod-sunod na po. At syempre po, ito pa po. Napakarami po nilang tinatago Ibang klase na natutuklasan po natin. Talagang lumalabas po talaga kung sino po talaga ang talagang sinasabing di umano mga salot ng lipunan, salot ng bayan. Di kaya, ito po. Ito pa po yung kumakalat Sunod-sunod. Nagkakataong lang kaya. Na whistleblower at ito po ay headlines. Ito po, umpisahan po natin. Lahat pumuputok na Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon.
Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Nakita niyo po mga tambay, nagkakataon lang kaya na lahat po ay natutuklasan po ng taong bayan ngayon ang mga itinatago, lihim na hindi po yata maitatago at sisingaw dahil mabaho. Di ba? Yun po yung lagi po natin sinasabi. Pagka po talaga mali at masama at mabaho ang iyong ginagawa, lalo ito'y korupsyon at syempre anomalya, katulad po ng issue na pinagbabawal na pulburon. Mabubunyag at mabubunyag po ito. Hindi mo po ito maililihim. Kaya nga po hindi rin nila masagot yung mga issue na yan. Di ba? Pinagtatakpan nila yan. Katambay. Ngayon, paano po ipagtatanggol ngayon yan ng isang USEC na si Atty. Claire Castro ng PCO? Sige nga. Samantalang siya mismo yung nagpapatotoo na ang First Lady ay wala sa Amerika noong mga time na yon. Wala. Dahil meron pa siya sinabi na March 10 po yata, ay nasa Pilipinas na raw po ang First Lady at dumating daw po ay alas 5 pa ng madaling araw ng umaga. Di ba? Yun po sinasabi ni Yusek eh. Kaya wala raw po sa Amerika dahil hindi raw po totoo ang kumakalat na nasa Amerika at merong involvement at may namatay. Eh, totoo namang may namatay. Mayaman, bilyonaryo, mga tantoko yata, tantongko. Di ba? Na ito po ay kasama po. At ngayon po, pinatunayan ng Vice President sa kanyang kasi may sarili din pong intelligent yan. Ang Vice President, may intel din yan. Meron din pong mga impormasyon na nakukuha ang Vice President, mga tambay. Ngayon, magsasalita po ba ang Vice President kung wala siyang hawak na ebidensya? Sige nga, yung kanyang intel, galing na Amerika yan. Mga tambay, police report, galing sa Amerika yan. Mahirap pong ngayon. Sino kaya ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Ang Malacanang na pilit pinagtatakpan ng issue na ito na napakatagal na. Noong Marso pa. Di ba? Marso pa. Mga tambay, di ba? Nakita niyo po yung nangyari. Talagang pagkamasama, lalabas at lalabas ang kasamaan. Ngayon, anong mukha ngayon ang iharap? Paano kaya nila pagtatakpan yan? Kasi lahat po ng pumuputok na anomalya ay nilalagyan po nila ng pantakip. Ano po yung ginagawa nilang pantakip dito sa isang pumutok sa Hong Kong, money laundering, na 350 tons of gold, 100 billion. Ano po yung pinapuputok nila dyan? Yung issue ni Pulong, ni Congressman Pulong, na yun ang nanakit daw po. Physical injury o kung ano man ay ikinaso ron, mga tambay. Illegal theft ba yata? Di ba? Kung ano-ano, mga kaso ang sinampa po ron, mga tambay. Ano naman kaya ay pantatakip naman ngayon? Ano naman kaya ay pantatakip ngayon dito sa issue na ito na pumutok, na pinaputok ng Vice President? Pulburon ito. Puting-puting pulburon. Nakuhanan at may mga ebidensya ang mga pulis doon sa hotel sa Beverly Hills sa California, USA. Mga tambay. Puti powder na pulburon. At yung namatay ay positive. Positive daw po yung namatay ayon sa Vice President na gumagamit ng pulburon. Ayan. Kaya pala ang Pangulong Marcos ay ayaw na ayaw magpa-drug test lalo sa buhok. Kaya pala naglalabasan na. Pero ang pamahala natin ay puro bulag, bingi dito po sa issue ng pulburon. Lalong-lalo po ang ating AFP. Meron po silang commander-in-chief na may issue ng pulburon. Tahimik dahil po sila ay laging priority. Priority po sila lalo yata sa budget ang ating kapulisan at ang ating kasundaluhan. Kaya po mga tulog yata, bingi, pipi,
Lalo-lalo po rito sa pinagbabawal na pulburon. Bawal na bawal po sa saligang batas yan. At po pwede pong ma-impeach pag napatunayan po yan na sila talaga ay gumagamit ng pulburon na kulay puti. Mga kababayan. Ayan, paano naman po nila yan pagtatakpan? Dinadala po nila sa impeachment di ba? Ang pinambabato po nila sa Vice President, impeachment, confidential fund, DepEd fund. Pero sila, Hong Kong, 350 tons of gold, $100 billion. At may kaso, may kaso iniimbestigahan, may kaso, may police report na gumagamit at napakaraming pulburon na kulay puti na nahandun natagpuan sa hotel kung saan sila naka-check-in sa may Beverly Hills, kung hindi nagkakamali si Kamanong, sa California, USA. Galit na galit pa naman si Trump sa pulburon. Galit na galit si Trump sa pulburon. Kaya pala hindi kinamayan ang First Lady nung viewing ng Pope, di ba? Tiningnan lang dahil nakilala na ni President Trump ang First Lady. Kaya po hindi na niya na po binigyan pa ng pagkakataon, mga tambay. Na-entertainin sila. Ang nag-entertain lang po ay ang Pangulong Biden, ang dating Pangulo ng Democrat. Di ba? Nakita niyo po? Kaya ngayon, lalabas po ito. Putok na putok po ito, mga tambay. Ang tanong, ilalabas kaya ito ng mainstream media? Yan ang malaking tanong po. Kaagating kaya ng mainstream media ito sa balita? Napapuputokin nila headlines? Headlines, First Lady nasangkot sa pulburon, kulay puti. Kasama siya sa police report na nahandun sa hotel kung saan sila naka-check-in. Breaking news, First Lady sangkot, involved sa namatay na bilyonaryo negosyante sa Amerika, sa Beverly Hills. Di ba? Mga ganun. Breaking news. Yan ang abangan natin ngayon, mga tambay. Yung breaking news, First Lady na involved, sangkot sa isang milyonaryo namatay. Maraming mga pulburon, kulay puti, involved at positive na gumamit ng pulburon. Breaking news. Di ba? Kaya, antahin po natin, mga bayan. Kaya nga po, walang baho na hindi sisingaw. Lalong-lalo ito'y masama, mga tambay. Sumingaw na po lahat. Pera, ginto, pulburon. Naglalabasan na po. Kung kailan malapit ang halalan, mga tambay, at gustong-gustong manalo ng kanilang alyansa, ayan po, lumabas na po ang alyansa. Pulburon na kulay puti at ginto at $100 bilyong na nasa Hong Kong, money laundering. Yan po ang ibinibigay pong pangako at ibibigay pong paglilingkod ng mga sinasabing alyansa kasama nila. Pulburon puti at isang damukal na money laundering, mga tambay, sa ibang bansa. Kaya nga galit na galit po sa China yata yan dahil ipit na ipit yung pera nila sa China, Hong Kong. Kaya gigil na gigil sa China at gustong-gustong awayin ng China. Dahil pala, marami silang pera kaya doon, mga kabayan. Unbelievable. Ayan po, mga kabayan, breaking news po yan sa social media. Social media, breaking news. Pinaputok na ng First Lady, pinaputok na ng Vice President. Ang First Lady ay involved at may police report. Talagang hindi maitatanggi dahil kasama sa police report ang First Lady dito sa issue na pagkamatay ng milyonaryo o bilyonaryo na businessman. Kasama ang First Lady sa report ng police, merong pulburong puti, mga tambay, na ginagamit at nagkalat doon sa insidente na namatay itong tao na na-overdose. Na-overdose po. Kaya pala mahirap din po palang gumamit ng pulburon. Nakaka-overdose po pala ang pulburon, lalo kung kulay puti, mga kababayan. Unbelievable. Kaya ang mga addictus, mga tambay, malungkot na malungkot po ngayon ang mga addictus ang gumagamit ng pulburon. Kasi yung pinaka-reyna nila ay nasasangkot po at Amerika pa.
Alam naman natin sa Amerika, yung sinasabi ko lagi, galit na galit ang Pangulo ng Amerika ngayon dahil hinahangaan po ng Amerika ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo sa pagsugpo, yung ginawa niyang war on drugs. Di ba? Yung drugs against, di ba? Di ba? Yung kanilang ginawa po niyang war against drug, di ba? Ng dating Pangulong Duterte. Kaya po, napakamalas po ng First Lady. Di umano. Napakamalas niya. Mahuhulihan ka pa at masasangkot ka pa sa ganitong issue. Sa Amerika pa. Kung kailan ang presidente ng Amerika ay galit na galit sa mga gumagamit ng pulburon, doon ka pa nahuli at doon pa namatay yung kasama mo na overdose, mambira. Napakarami namang bansa na po pwede ka ron gumamit yata na legal naman ang paggamit ng pulburon. Bakit sa Amerika kapag gumamit na ayaw ng bagong presidente ang pulburon sa kanilang bansa? Ngayon, mga kabayan, yan na lang po ang hintay natin. Breaking news po yan sa social media. Breaking news din po kaya sa mainstream media. Abangan po natin mga tambay. Lalong-lalo po ang USEC na sinasabing nagpapakalat daw po ng fake news ang mga Pilipino, lalong-lalo sa social media. Kaya nga po, kikilos po dyan ang kapulisan sa pamamagitan ni General Marbil kasi ayaw nila ng fake news, lalo sa Malacanang. Ngayon, iimbestigahan kaya nilang ang Vice President dahil nagpapakalat po ng fake news na may hawak na report, police report ang Vice President, na sangkot ang First Lady dito sa puting pulburon. Di po ba? Nagbuo po sila ng task force dyan na anti-fake news. Antayin po natin ang kapulisan at ang NBI at ang DOJ dito po sa pinasabog ng Vice President, mga tambay. Ano pa kayang muka ang ihaharap nitong mga ito, mga tambay? May muka pa kayang ihaharap ito sa mga Pilipino? At ang attorney, intayin po natin kung paano po pasisinungalingan ng isang USEC ang issue na ito na pulburon. Kung paano po magsisinungaling o pasisinungalingan, mga kababayan. Unbelievable. Ayan po. Nabibisto na po ngayon. Ang susunod naman po niyan, nabibisto na po ang First Lady. Sino kaya susunod? Sino kaya susunod? Ang Pangulo naman kaya di umano? Sa bagay, ang Pangulo, meron na pong USB yan. Ang Pangulo kasi, meron ng 150 na USB. Iniintay na lang po ipalabas. Coming soon. Baka mapanood din po natin coming soon. Kasi nagpalabas po na isa hindi po nila pinaniwalaan yung isa. Marami po yan. Kaya ang gagawin niya, isa-isa. Coming soon. Pagka hindi nila nagustuhan yung palabas, di palitan na naman ng ibang palabas hanggang sa magustuhan na nila yung palabas. Na hawak ni Cathy Binag, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa ating mga subscribers sa Pilipinas at sa buong mundo na may mga Pilipino OFW. Shoutout po mga subscribers po natin. Maraming salamat sa inyo. At thank you rin po sa mga subscribers natin na nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at Annie Joe. Thank you po sa inyong lahat sa mga biyaya pong pinagkakalob. At siyempre po, yung bilin po ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President, black voting po tayo. Black voting at PDP laban, black voting po mga kabayan. At sumisingaw na po ang mga baho nila, mga tambay. Malapit na po mapalitan yata ang namumuno sa ating bansa pagka ganito pong naglalabasan na ang malalaking baho at issue nila, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa nagusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po yung mga panalangin at dalangin po natin, dasal, na maingatan po at madugtungan po ng buhay at lakas ang dating Pangulong Duterte at makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis. At syempre po,
ang pag-iingat na rin po sa Vice President dahil napakarami pong kalaban at nagpapabagsak po sa Vice President. Isama po natin sa dalangin na maingatan po siya. Lalo-lalo po ngayon, napakarami niya pong pinapuputok. Mga tambay, inilalabas niya po ang mga sikreto po ng binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Napakarami niya na pong inilalabas na sikreto. Lalo-lalo po sa kaperahan at ngayon naman po sa pulburon na kulay puti, mga kabayan. Thank you po, mga kabayan. Ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Napakarami na pong problema ng bansa natin. Mga tambay, ingat-ingat po, lalo sa kapahamakan. Ingat po. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye. Paalam.